Ito, may kailangan yata tayong bayaran Morning dito. po. Ano po yun? Entrance. Magkano po? 20? Okay, sige po. Yun, meron tayong babayaran na 20 pesos na entrance fee. Pagpunta po ng Kabog-Kabog View Deck. Yung 20 pesos po na binayaran natin na entrance fee, yun po yung pinaka-environmental fee dito. Kumbaga parang pag-maintain lang para maging malinis yung view deck. Wow, Brad, tingnan mo! Ganda! Wow! Mount Sama to, kita dito. Ayun, sa bandang kaliwa. Hmm. Kita dito yung cruise ng Mount Samat sa pinakatuktok ng bundok. Yung mismong pinakabungad pa lang, grabe yung mga kabundukan na makikita nyo dito. Ang gaganda rin. Ganda ng landscape dun, oh. Ganda ng landscape. Doon tayo pupunta, Brad. Yung pinaka-view deck na kulay asul na yun, puntahan natin. 2 minutes na lang, nandun na tayo. Oh. Okay yung dadaanan nyo dito na kalsada. Kahit na medyo may kasikipan, ang daming mga puno. Preskong hangin yung malalanghap nyo dito. Makulimlim. Ayun, yung view deck, oh. Kita na dito. Oo, sige. Akit yata tayo dyan eh. Ayun, eto. Asan? May daan dyan? Kaliwa, ayan oh. Pasok tayo dyan. Ayun nga ba? Alam ko may nakita ka dyan. Ito, kaliwa ka Ito dyan. nga, ito nga. Yan. Alrighty. Mag-iingat na ako ngayon dito. Yo! Ganda, oh. Lamig sa mata ng tanawin na nakikita dito, no? Makapaikot yung berdeng tanawin. Pwede siyang motorin, Brad, kahit saan ka magpunta kasi may mga daan, no? Galing. Ay, Akit sa natin lilim. motor. Oh. Narating na po natin itong Kabog-Kabog View Deck. Dito merong pinaka view deck sa mismong pinakababa, merong silong. So kung matapatan ninyo na mainit, pwede kayong lumilim dito. Ang lakas ng hangin dito, kaya siguradong marirelax din kayo kapag nagpunta na kayo dito. So dito sa mismong pinaka view deck, meron siyang taas, yan. Na kung saan pwede tayong umakyat doon para mas makita natin yung magandang tanawin. Puntahan natin yung mismong pinakataas. Okay, narating na natin yung pinakataas nitong view deck. Dito talagang makikita natin yung mga nakapalibot na tanawin. Kagaya nito, yung bundok ng Mount Samat na kung saan makikita natin yung napakalaking cruise doon sa mismong pinakatuktok ng kabundukan. Matatanaw din natin dito yung mga kabundukan dito po sa Kabog-Kabog. Tanaw din dito sa view deck yung malawak na karagatan ng Morong Bataan. Yan po yung makikita nyo mga tanawin dito sa mismong pinakataas nitong view deck. Alauna na ng hapon, ramdam natin yung init ng panahon, pero ang kagandahan, ang lakas talaga ng hangin dito. Pero po yung oras na magandang puntahan ng Kabog-Kabog view deck, umaga sa hapon. Ngayon, ang gagawin namin ni Brad, pupuntahan namin yung pinakadulo dito sa Kabog-Kabog dahil mas magagandang tanawin pa ang maipapakita namin sa inyo. Rise, you make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound, it's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Ito po yung kalsada na dadaanan ninyo kung gusto nyo rin pumunta ron sa mismong pinakadulo. Mapuno, malakas ang hangin. Medyo makipot yung daan, pero kasya naman ng 4 wheels dito. Wow, tingnan mo, Brad, oh, ang ganda. Yung mga burol na makikita mo dito, makikukumpara mo din sa New Zealand no? Mala, New Zealand. Kasi yung burol, nababalutan siya ng mga berdeng damo. Yung pa sa kanan, oh, tingnan mo. Ayo nga, parang may mga nakatanim doon. Ganda ng landscape. Diretso tayo, Brad.
Oo, diretsuhin natin yan. Tingnan natin kung hanggang saan tayo pwedeng magmotor. So subukan natin puntahan yung nakikita namin na mas mataas na burol. Sigurado mas maganda yung view doon dahil yun yung nakikita ko na pinakamataas na pwede nating puntahan. Susundan natin yung yung trail. O yan. Ingat Brad ha, mukhang malubak. Oo nga. Sige. Oy. Iwasan mo yung mga bato ha. Hindi, yung daan kasi. Sige, bomba lang. Yun. Ay, nakaano kay traction control mo. Wag mo ipilit. Hindi kakakamot lang yan. Wait lang. May katarikan kasi itong dinadaanan namin. Wait Malalim. lang. Atras ka muna, sige, atras ka. Atras. Sige ba? May bato ba dyan? Oo. Atras. Hop. Bomba. Yun! Dali. Uy! Diyos ko, Mariosep. Yung traction control kasi niya, nakabukas eh. Okay. Sabi ko sa'yo, dapat nag-gym na tayo eh. Sige. Dito sa gilid ng daan eh. Ay, sa wakas. Yun! Presko yung hangin, no? Sarap! Sariwang-sariwa yung hangin na malalanghap nyo dito. Ako sa braso. Habang tayo ay pataas, mas palakas din ang palakas yung hangin na sumasalubong sa atin. Parang ako tinatangay eh. Oo. Solid. Nililipad ako, pakaliwa. Hoy, taas na ito ah. Oh, sige, Mira. Woo! Let's go! Grabe. Wow, Brad, maganda! Ganda nga. Woo! Ilawitan namin, oh! Di naman na tayo. Ayos! Woo! Alright. Grabe, ganda ng tanawin. Saka lakas ng hangin. Ang taas na natin. Panalo yung tanawin dito sa taas. Brad, ano yan? Parang mga kamote. Oo. Pero Kamote, hindi no? ako sigurado. Sa mga followers and subscribers natin, ano po bang gulay ito? Ito po Anong ba klase? ay sweet potato? At nakikita namin dito, yung mga burol na nakapaikot, ang tanim ganito. Solid ng tanawin, ano? Lakarin natin. Taas-taas yan, Brad. Trekking. Ha? Trekking hanggat walang ulan. Trekking. Walang pa, malapit na yung ulan eh. Pero ang ganda. Oo. Brad, tara dito. Meron pa. Uy, oo nga. Parang rice terraces. Ay, may mini rice terraces pala dito. Gawin pa tayo rito. Huy, bangin na yan. Dito lang tayo sa gilid. Pag ikaw gumulong-gulong dyan, December, nandun ka na sa baba. Light green, pa dark green, papunta doon sa kabila hanggang sa may Mount Samat. Grabe yung cruise ng Mount Samat, no? Kapag andito ka sa Bataan, talagang kitang-kita mo eh. Kaya nga. Sa sobrang taas. Ang ganda ng landscape kasi yung matataas sa bundok na may makakapal na punong kahoy. Tapos pag tumingin ka dun sa baba, makikita mo mayroong mini rice terraces. Tapos parang may ilog pa doon eh. Oo, may ilog pa nga. Medyo nakakatakot lang akyatin yung papunta dito kasi lubak-lubak. Gaya nung nangyari sa akin kanina, may malalim na lubak. Nabalaw ka. Oo, nakakahiya. Pero kapag andito ka sa Pero taas, pagdating mo dito sa taas, ay ang ganda ng view. Promise.
Sa mga followers and subscribers natin, kapag po kayo ay nagpaplano din na bisitahin ang probinsya ng Bataan, isama nyo po ito sa pupuntahan ninyo, yung Kabog-Kabog View Deck. Diretso po kayo at subukan nyo ding akitin yung mataas na bahagi na to, yung burol. At siguradong sulit na sulit. At kakabog ang dibdib nyo sa ganda. Kakabog ang dibdib mo sa pataas, pero pag andito ka na, kakabog ulit dahil Sa ganda. sa ganda ng tanawin. Mamamangha ka dito kasi ang ganda ng bundok. At isa pa sa talagang nag-enjoy kami dito, solo namin yung lugar. Ay, oo. Walang tao dito, kami lang. Ngayon ay Sunday. Diba? Monday bukas. Monday bukas. May pasok ka bukas. I mean, ngayon ay Sunday, expected na rin dapat maraming mga bisita rito. Oo. Diba? Pero kanina pa kami nandito ni Brad. Wala pang pumupunta dito sa lugar na to. Dito wala. Napaka-peaceful. Pero doon, sa gawi doon, meron. Siguro dahil hindi nila kayang akyatin dito dahil nga sa... Medyo kabado. Pero kayang-kaya naman ng motor. Sa motor, okay. Lakasan lang ng loob. Pero kung halimbawa, natatakot sila, pwede naman nilang mag-trek, no? Oo. Oo. Baka magparenta na tayo dito, tayo na lang maghatid sa kanila. So ngayon, ang gagawin namin ni Brad, bababa na kami. Ang aming susunod na pupuntahan dito sa Bataan, dito sa bayan ng Bagak, yung Bataanes. Maganda rin doon. So tara, bago tayo abutan ng ulan, sana mapuntahan na natin yun. Kapote na tayo kasi paulan na doon. Ito, suot na natin yung kapote natin sa baba. Dahil ang lakas ng ulan doon sa bandaran. Kumukulog? Oo. O tara, Narinig mo? let's go. Secrets, 'cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. No, 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 no. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Brad, ingat. Yes. Ikaw din. Tarik yan. Parik nga po. Ilang naman yung part na nakakatakot eh. Yeah. Basta doon ka lang sa ano. Sa Uy. magandang daan. Balanse lang, balanse lang. Kaya siguro wala yung makakat dito. Yeah. Meron pa palang isa. Doon. Oo, mas ano yun, mas malala yun. Mas matarik no. Kasi may mga batong malalaki eh. Oo. Yeah. Ma-out of balance ka kasi yung hangin malakas. Mm. Sa hangin ka maaano eh. Maganda ng lugar na to. Ganda nga. Para siyang ano, sa pinuntahan natin doon sa Aurora sa Dilasag. Ay, sa taas. Yung parang hills. Oo. Ganun yung itsura niya. Parang hills. Mm. Ito yung talagang ano, delicates. Iwasan mo yung mga bato. Tapos hanap ka ng patag na daan. Babagal ako. Dito sa kaliwa. Para may makita akong patag eh. Yan, sa kaliwa ka lang. Tapos dahan-dahan ka lang. Lalagay ka lang sa preno. Balanse lang. Yan. Ito yung pinakadelikado sa lahat. Doon, ano, Yan, yung bato. yan. Tapos meron pa isang bato na. Ito kasi yung bato sa gitna, nakaharang eh. Oo. Tingnan Iwasan lang mo kung- na lang. Tadahanan ko ba okay? Yo. Ayun, nakalagpas na ako. Oh my God, Diyos ko, Pargasep. Yun, okay na. Okay na. Thank you, Lord. Nakababa na po kami sa mismong pinaka main road mula doon sa Kabog-Kabog View Deck. At dahil nga po inabutan tayo ng malakas na ulan, kaya nagdesisyon kami ni Brad na kumain muna dito. Yan, simple lang. Pero mukhang malinis naman. Ito yung mabibili nyo dito. Meron silang coffee, hot, saka ice. Yung mga burger, rice meal, milk tea. Hungarian sausage. Pares kami ni Brad. Tapos Mojo's. Tapos meron kaming kape. Siyempre hindi pwede mawala. Cafe Americano at saka cafe latte. Ang laki ng Hungarian nila dito.
Sawa niya, ketchup sa mayonnaise. Kung kayo po ay galing ng Kabog-Kabog, view deck, at maghahanap kayo ng pwede ninyong kainan, pagbaba ninyo, diretso lang kayo ng konti, makikita nyo na tong Lemon. Dito po yan sa bayan ng Balanga. It's highly recommended. Okay na okay dito. Welcome Bagak, Bataan. Ito na yung pinaka-arko nila. Papasok na tayo. Tapos na tayong kumain, pero hindi pa rin tapos yung pag-ulan. Wala kaming magawa ni Brad kundi ituloy yung biyahe namin. Ngayon medyo ambon, kaya pa naman. Pero hindi namin alam kung lalakas pa ito. Magbabiyahe pa tayo ng mga 15 minutes, mararating na natin ang Bataanes ng Bagak, Bataan. Bilisan natin, Brad. Maliwanag doon. Baka maiwasan pa natin itong ulan. 100 meters, Brad. May kakaliwaan tayo. 100 meters. Ayan. Yun. Oo, doon. Diba? Okay. Tiyempo ka, pakurbada yan. Careful. Sige, dira. Alright, safe. This way to Bagak Winds campsite. Alright. Hindi naman po kayo mahihirapang hanapin yung mga tourist spot dito sa Bataan. Dahil makikita naman natin sa Google Maps. Medyo maliit yung kalsada na papasukan nyo dito. Pero kasya naman ng 4 wheels. Matalahib na yung dinadaanan natin, Brad. Oo. Yung bundok na pupuntahan natin, tanaw na rin eh. Nakikita na, no? Kahit malayo pa. Brad, mukhang may open na kalsada dyan ah. Parang. Ito, meron no. Wow. Ay, ang ganda. Solid. Wow. Tignan mo yung mga tanawin na nakapalibot. Tapos meron pang mga baka oh. Kaya nga, ganda. Galing. Parang masarap maglaro doon, no? Oo, yung babalik sa pagkabata. Oo. Yung gugulong-gulong ka sa mga damo, no? Makapaghabulan ka sa baka. Sinuwag ka na pala ng baka. Pero talagang seryoso, napakaganda ng spot na to. Pagka yung mga ganyang klase ng bundok, tapos may mga baka, parang yun talagang may isip mo, nasa ibang bansa kayo. Oo. New Zealand. Pwede nating sabihin na parang may pagka New Zealand, pero syempre kaya nating ipagmalaki na maganda ang Pilipinas at may katangian na wala sa ibang bansa. Di ba? Oo. Ganda talaga ng Pilipinas, no? Oo. Kahit saan tayo magpunta, grabe, wow. Yun naman, no? Oo. Yung tipong kapag nakikita mo na yung mga ganitong tanawin, tayo ay nasa mahabang biyahe, ito na yung pahinga natin, no, Brad? Oo. Ito na yun. Yulunti ang tanawin na nakapalibot na nakikita natin sa kalsada na binabaybay natin dito sa Bagak, Bataan. Ilang minuto pa, Brad? 2 minutes, nandun na tayo sa pinaka view deck, yung tinatawag nilang Bataanes. Sige. Lapit na. Ang saya sa pakiramdam na nagmumotor ka sa mga ganitong lugar, no? Oo. Iba ang saya ng pagmumotor sa ganitong lugar. Di mo na kailangan huminto eh. Babagalan mo lang ang pagmumotor, tapos tingnan mo lang yung mga view, yung madadaanan mo. Halos puro talahib na yung nakikita natin dito sa gilid ng kalsada. Natataas na talahib. Pero ang ganda, grabe. Saka iba din rolling hills dito, Brad, oh. Oo, iba din yung datingan ng mga rolling hills dito. Brad, ito na yung Brad. Ha? Ito na yun. Ito ba yun? Oo, kailangan nating maglakad papunta ron sa taas para mapuntahan yun. natin yung pinaka view deck. Kaso parang pahirapan na yata ang dumaan ngayon dyan, no? Oo. Tumara tayo sa gilid. Parang walang daanan. Ito, may parking sila dito. Magkano kaya bayad sa parking?
Tingnan natin kapag may lumapit sa ating maniningil. Oh, tingnan nyo yung tanawin sa parking nila, Brad. Tingnan mo. Parking. Dito sa parking nila. Nawala ka na naman. Naloading ako ng konti. Maganda yung tiyempo natin ngayon dahil madalas ang pag-ulan. Yung mga rolling hills na makikita nyo rito talagang yung damo. Berdeng berde. Ang gandang tingnan. Kung gusto nyo makita yung nakapalibot at tanawin, meron ditong spot. Pwede kayo mag-trekking para makita ninyo yung mga kabundukan dito na nakapaikot. Yun, may nakikita ako doon na mga bisita rin. .360 degrees din na tanawin ang makikita nyo rito. Kaso, ngayon ay mag-alas 5 na ng hapon. Meron pa kaming gustong puntahan ni Brad. Yung Paysawan Beach. Yung white beach dito sa Bagak, Bataan. So, ang gagawin namin ni Brad, di na kami akit sa view deck. At direkta na kami pumunta doon dahil baka abutin tayo ng hapon. Ng gabi, no? Sayang. Hindi na yung mapapakita sa inyo ng maayos. Sana lang makarating tayo doon ng maliwanag para makita nila ganda ng buhangin. Tatakbo tayo ng 90. Takbo tayo ng 90. Okay, let's go. Punta na tayo dun sa Paysawan. Dito rin yan sa Bagak, Bataan. Okay? Okay, gear up na tayo. Biyahe ulit kami ni Brad. At dito sa mapa natin, mula dito sa Bataanes, Bagak, Bataan. Magmomotor pa tayo ng 41 minutes, medyo malayo-layo din pala. Hindi kami sigurado ni Brad kung aabutan natin ng maliwanag yung Paysawan Beach. Okay, sana hindi tayo abutan ng malakas na ulan dahil nagsisimula na namang umulimlim ang langit. 90 tayo, 90. 90. Okay ka na? Let's go. 90 ah. Para umabot. Tara, tara. Let's go. Mula doon sa may Bataanes, kapag dinerecho ninyo yung kalsada, eto, mountain pass yung dadaanan ninyo, tapos mga zigzag din. And hindi ganun kalapad yung kalsada na dadaanan nyo dito. Lunti ang tanawin din yung nakikita natin dito sa ruta na dinadaanan natin. Bibihira lang din yung mga nakakasulubong natin dito, Brad, no? Oo. Tapos yung gilid ng kalsada, mga burol na punong-puno ng mga talahib. Tapos dito naman yung mga puno. Tanawin sa likod mo, Brad. Ang ganda. Ay, oo nga. No? Ganda, no? Oo, ang solid ng tanawin sa likod natin, guys. Yung kalsada na dinadaanan natin, talagang kung naghahanap ka ng malapit sa Bulacan na mayroong magandang tanawin na kalsadahan, ito yung puntahan mo. Yung Bagak, Bataan, yung tinatawag nilang Bataanes. Yung mga rolling hills na ngayon, puntahan nyo na dahil berdeng-berde pa yung mga damo na makikita nyo sa bundok. Dagat na pala to. Wow! Parang painting, no? Oo, grabe. Yung iisipin mo, parang bakanting lote lang, no? Na Oo. walang puno, pero karagatan pala. Dagat na pala. Nagulat ako. Wow! Ganda. Baka solid ng tanawin dito. Saan kaya ang oil spill dyan? Yung oil spill ng barko, Oo. sa part daw ng Maribeles yun eh. At Brad, yun naman ang sunset. Yes. Yan, oh. Pang sunset. Oo. Hindi man natin mapuntahan ng Paysawan, hindi man natin makita ang ganda nito. At least yan, nakita naman natin
ganda ng karagatan habang binabaybay natin itong kalsada. Kung di tayo inabutan ng malakas na ulan kanina, ilang beses din kami nagpahinto-hinto ni Brad, kaya inabot tayo ng ganitong oras. Ang target talaga namin dapat mga 4 na sa Paisawan na kami, kaso yun nga, nasira yung plano namin dahil nga po sa maulan-ulan. Napakainit ngayon, Brad. Oo nga eh. Time check, 11:47 AM, malapit ng mag-alas 12 na tanghali. Kaya nakakaranas kami ni Brad dito ngayon ng mainit na panahon. Ang lapad ng kalsadahan dito, Brad, no? Oo. Parang nasa expressway. Kaya marami ding mga kapwa natin na rider ang talagang bumibisita rito sa probinsya ng Bataan. Meron tayong kakalawaan dyan, Brad. Kaliwa. Bagal ka lang. Ito yata yung diversion road nila dito, papunta ron sa Sisiman. Yan, dun sa may death march marker. Yan, pag nakita ninyo yung gasolinahan, Star Oil, tapos merong death march marker, yan, kakaliwa kayo dito. Ay, may lighthouse, oh. Hindi lighthouse yan. Ay, yeah. Lighthouse. Hindi, ano yan, yung planta. Hindi, andun yung lighthouse sa banda pa ron. Makikita natin. Dagat na yan, Brad, oh. Kaya nga. Ganda, oh. Brad, oh. Solid yung tanawin, no? Parang kapantay natin yung dagat, ah. Barangay Baseco Country. Okay, so nasa Barangay Baseco na tayo dito sa Maribeles, Bataan. Ito na yung kalsada na binabaybay natin. Ginagawa yung kalsada, Brad. Pero makakadaan naman tayo. Oo. Sa kabila ang hindi. Oo. Kasalukuyan na inaayos. Pinakapaganda pa. Nakapalibot din yung mga kabundukan dito sa dinadaanan natin, ano? Oo. At more on mga malalaking truck yung mga kasalubong natin dito. Phil Cement, 3 kilometers. Siguro, Brad, yung mga planta na nakikita natin, paggawaan ng semento. Oo. Ganun na nga. Dahil mga truck ang lalaki. Ay, ang ganda pala dito, Brad. Tingnan mo, may rock formation pa, oh. Oo. Dito lang sa gilid ng kalsada. Makikita Ganda. natin yung mga rock formation, no? Wow. Parang wala tayo sa Pilipinas. Oo. Sa gilid pa lang ng kalsada, mag-enjoy na kayo sa ride nyo dito. Dahil yung tanawin na makikita nyo rito, wow na wow talaga. May matatarik din palang daanan dito, no? Grabe, ang ganda naman. Oo. Yan yung view, Brad, sa Sisiman, view deck. Pag umakit tayo doon. Oo, yung way pala papunta roon sa view deck. Ito pala, Brad. Yan, ito pala. Kinabahan ako, kala magta-trekking tayo. Ito pala yung view deck. Ito pala. Tara. Tara. Ito muna tayo. Tanda natin yung parking nila. Nakapin kasi tayo dun sa lighthouse kaya akala ko mga 4 minutes pa eh. Ito na pala yun. Dito. Wow. Narating na natin yung pinaka view deck dito sa Sisiman. So puntahan natin yung pinakataas. Kailangan natin umakyat doon sa may hagdan para mas makita pa natin yung mga nagagandahang tanawin dito. Alright! Dito na tayo sa pinaka viewing deck dito sa Sisiman, Maribeles, Bataan. Ito yung makikita ninyo ng mga tanawin dito. Ito talaga yung nagbigay ng ganda. Itong bundok na nakikita natin. Ito po yata yung Mount San Miguel na matatagpuan dito sa Sisiman, Maribeles, Bataan. At kung titingin naman kayo sa pinakababa,
makikita ninyo maraming mga bangka sa dalampasigan, iba't ibang kulay. Kita rin po dito sa view deck yung planta na nadaanan natin kanina habang binabaybay natin itong kalsadahan. Meron din tayo makikita na kabundukan dito sa likod natin, no? Tapos doon sa pinakatuktok, may nakikita ako na bahay. At dito po sa pinakataas, ito talaga yung spot na kung saan okay na okay magpa-picture. Oo, mas maganda dito. Dahil makikita ninyo sa background ng picture ninyo, itong napakagandang rock formation na nakapalibot naman yung malawak na Mariveles Bay. Natapatan lang namin ni Brad na tirikang araw. Ngayon ay alauna ng hapon, Oo. kaya mahapdi sa balat. So kung kayo po ay nagpaplano din na puntahan to, pasyal kayo ng maaga. Natsyempohan namin ngayon na walang mga bisita dahil nga tirikang araw, pero sigurado sa umaga at hapon maraming Oo. bumibisita dito. Dahil ang ganda talaga ng tanawin, no? Narating na natin ang Sisiman View Deck. Ngayon, plano namin puntahan ni Brad yung lighthouse dito. So mula doon sa may pinaka view deck, magmamotor pa tayo ng 4 na minuto. Bali nasa 1 kilometro lang, malapit lang. Palapit tayo ng palapit doon sa rock formation na nakita natin kanina doon sa view deck. Brad, kaliwa tayo dyan. Ayun, Barangay Sisiman. Meron palang arko dito, Brad. Oo. Tapos meron tayong kakananan dyan. Ito pala, Brad, yung nakikita nating barangay doon sa view deck. Dito pala yung daan. Kanan na ba? Yan, kanan dyan. Nakakilabot naman itong Mount San Miguel pag malapitan. Ang taas. Oo. Saan tayo? Dito diretso sa lighthouse. Saan Sige. diretso? Dyan. Dyan. Yan, palapit tayo ng palapit dito sa Mount San Miguel. Wow. Ang taas na itong rock formation na to. Sure ba pwede motorin to? Hanggang dyan lang siguro, tapos maglalakad tayo ng konti. Tanong mo muna kay kuya. Tanong ko kaya? Sige. Tayo, magandang hapon po. Pwede po magtanong? Saan po dito yung lighthouse? Diyan mo ba? Nakakapunta po ba yung motor doon? Oo nga, nabudaga ng bawal. Bawal na po. O sige po tayo, maraming salamat po. Salamat po, God bless. Sinubukan naming puntahan ang lighthouse. Nakarating kami doon sa binigay na ruta ng mapa. Kaso, nagtanong tayo sa mga lokal, sarado daw. Kaya nagdesisyon kami ni Brad na puntahan na yung ating susunod na destinasyon. Andito na tayo ngayon sa pinakakabayanan ng Mariveles. Ang susunod po natin na pupuntahan dito sa bayan ng Mariveles, ito po yung tinatawag nila na Panoy-Poy Cove. Papasok na tayo ng runabout, Brad. Kanan tayo. Kanan. Malapit na tayo. 2 minutes na lang. 550 meters. Baka malapit na sa bungad yan Oo, malapit na to. Alam ko meron ditong makikita na signage Pag nakita natin yon, papasok na tayo doon. Sa banda rito. Yan, pinapakanan tayo Ayun yata, Brad, Nakita mo? Ayun. yun. Better Balon, Anito to Panoy-Poy Cove. Okay, kanan tayo dito. Para mapuntahan natin yung pinaka-jump off. Then tanong na lang tayo doon kung paano tayo makakarating doon sa pinakataas. Yan, pinaka-bungad, mabato, yung dadaanan natin. Ingat tayo dito. Adventure pala to. Adventure ka agad. Agad-agad. Doon sa may Brad, sa may kubo, nakikita ko. Kubo nga ba yun? Yung parang tindahan.
Hindi ko alam kung tama itong dinaanan ko, 200. Tama naman. Yeah. Uy! Rasuhan na naman to ah. Yan, ito pala yung pinaka-information desk. Makakalapit na tayo. Asan ba? Ay, dun. Ayun o. Sa kanan, sa kanan. Good afternoon po. Paano po kami makakakit ng Panoypoy? Iwan na lang po yung motor nyo dito, lalakarin nyo na lang po. Kung kaya po ng motor nyo, okay lang. Pwede mo i-akyat ako lang po na yung daan. Mama, ano po basa po putik? Mabato? Parang ganito. Parang ganun po ba? Ah, pero malapit lang naman pong lakarin. Hanggang dito lang. Magkano ba entrance? 10 isa. 10 piso. Iiwan na namin yung mga motor namin dito sa parking area. At ang gusto ni Brad ay maglalakad daw kami papunta doon sa may Panoypoy Cove, yung pinaka view deck. Ayaw niyang gamitin yung motor niya papunta doon. Gusto daw niyang magpapawis at magdala ng mga gamit. Hindi, lubak kasi doon. Lubak-lubak kasi. Pag nakita niyo daan, tingnan niyo. Natakot si Brad sa daan paakyat dahil malalaki yung mga bato. Ako gusto ko sanang iakyat yung motor namin doon. Kaso, syempre sabi ni boss, maglakad na lang daw kami. Ako, boss. Oh. Boss yan. Dami kong dala, boss. At sabi naman nung nagbabantay na hindi naman daw ganun kalayuan, malapit lang daw yung pinaka view deck. So okay na din na maglakad tayo. Pero kung gusto ninyong dalhin yung motor ninyo sa pinaka view deck, pwede naman. Kaya lang, ito yung mga bato na dadaanan nyo dito. Iiwasan nyo na lang. Hanggang doon sa pinakataas, puro ganyan. Hihingalin din naman tayo pag nagmotor tayo dito, Brad, kasi lubak-lubak ko. Sakit sa braso nito. Na-experience ko na kasi yon. Kaya gusto mo maglakad na lang. Oo, kasi hihingalin din naman pag naglakad. Pag naglakad tayo. Oo, pero walang sakit ng braso. Oo. Kaya mas okay to. Sana pala, inakit ko na lang yung motor. Hinihingal na ako. Kunin mo na yung motor mo. Akit mo na dito. Pati sa akin. O akala ko ba gusto mong maglakad? Gusto mong magpapawis? Okay lang. Kami akong kinain. Tingnan ninyo yung tanawin sa likod namin, oh. Bundok ng Mariveles. Ganda. Merong bato rito, pahingahan. Pagkatapos ninyo akitin, yung medyo may katarikan na ahon. Dito, merong puno. Tapos may bato na pwede nating tambayan. Pansamantala, habang tayo ay nagpapahinga. Kahit may kainitan yung oras ng pag-akit namin dito. Pero yung buga ng hangin, grabe, no? Fresh na fresh. May dagat. Oo, dahil nga karagatan ito sa likod natin. Lakad pa tayo dun sa bandang dulo para mas makita pa natin yung magandang tanawin. Ito na yata yung pinakamataas, Brad. Ano, tula kita? Sige, Sige, bati mo ako. kaya mo yan, konti na lang. Grabe naman to. Woo! Hindi pa, may mas mataas pa. Nasaan? Ayun o. Oo nga, meron pa. Ay, tulak. Pupuntahan namin ni Brad yung mas mataas na view deck dahil doon may nakikita akong puno. Pwede tayong lumilim doon habang nag-i-enjoy tayo sa magandang tanawin na nakapalibot dito. Brad, kinamita namin sa likod natin.
Oh. Woo! Nagdidilim yung paningin ko. Bakit? Nagdidilim na yung paningin mo. Ang init. Pero panalo sa Tanawin, no? Huwag lang kayong aakyat ng ganitong oras dito. Tirikang araw. Time check. Anong oras na? 3:47 3:47 PM. ng hapon. Sa Lokoyan, tirikang araw. Inakit na namin kasi tuwing hapon, umuulan eh. Uy Brad, ganda ng Tanawin, no? Oo nga, ganda, grabe. Ano? Pakita na natin sa kanila. Sige, pakita mo na. Okay. Ito yung Tanawin na makikita nyo rito sa Panoypoy Cove. Let's go. Nakarating kami dito sa pinakataas nitong Panoypoy View Deck ng Tirik ang Araw. Pero ang kagandahan, mayroong mga puno dito na pwede niyong pagtaguan. Gaya nito. Para matakip kayo sa sa init ng araw, no? Kaya dito na kami nag-stay. Bukod dun sa malilim, talagang ang ganda ng view dito. Habang nakatambay kami, malakas na hangin, tapos maririnig mo yung alon ng karagatan. Yung view na makikita nyo dito, may kukumpara natin siya sa Dingalan, yung Batanes of the East. Ganun yung itsura niya. Tapos yung makikita mo dito sa paligid mo na nakapalibot, puro berde. Brad, tara dito. Lakad pa tayo. Puntahan natin yun, no? Simula po nang narating namin yung pinakataas, kanina pa kami walang nakakasabayan dito na bisita. Kaya talagang ramdam na ramdam namin yung ganda ng kapaligiran dito. Isilipin lang namin ni Brad kung ano pa yung mga pwede nating makita rito dahil malawak talaga yung pinakataas nitong Panoypoy Cove. Dito sa may bandang dulo, ito rin yung makikita ninyong Tanawin. Dito puro kabundukan na yung makikita ninyo. Ang ganda ng bundok na yun, Brad, oh. Maribeles ba yan? Oh, yan yata yung Mount Maribeles kung di ako nagkakamali. Ganda, no? Ganda. Yung kapal ng puno ng kahoy, tapos yung korte, yung mga edge, Oo, mga gilid-gilid, no? parang ganda. Toblerone, ganun. Parang Toblerone, yun, ganun. Dito sa pinakataas, nakikita ko na magandang area to para mag-camping. Wala lang akong idea, pero siguro pwede kayong magpaalam sa pinaka namamahala nito. Kasi ang ganda ng ng taas, napakalawak. Okay na okay mag-pitch ng tent dito. Meron dito nagpipiknik. Unti-unti nang nadadagdagan yung Oo, mga sana tao. dumating din yung panahon na makilala to ng maraming turista. Pero syempre, dapat pag-ingatan pa rin natin para hindi masira. Yung mga kalat natin dapat isasabay natin sa ating pagbaba. Huwag natin iiwanan dito para mapanatili natin na maganda yung spot na to dito sa Panoypoy Cove. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want to glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? At sigurado dito sa area na to maganda ang sunset. Ngayon, palubog na yung haring araw. Kung makikita natin sa video, ayan. Pero hindi na namin maiintayin ni Brad dahil maghahanap na kami ng matutuluyan dito sa Bataan. Kaya kung kayo po ay papasyal din dito sa Panoypoy Cove, abangan nyo yung sunset dito, mukhang maganda. Find it hard to not give in.
Dito po sa ruta na dinadaanan natin ngayon, makapal na mga punong kahoy ang ating dadaanan. Yan, kitang-kita nyo naman yung kapaligiran ng kalsada na binabaybay natin. Talagang berdeng-berde sa mga punong kahoy na makikita natin dito. Talagang mag-enjoy kayo kapag binisita ninyo itong lugar na to. Yan, makikita ninyo, ang dami ding mga nagmumotor dito. Dahil bukod sa makapal na mga punong kahoy na makikita nyo rito, ito pa yung isa talaga na magugustuhan mo rito, yung mga kurbatang kalsada na dadaanan nyo dito. Malulupit din yung mga zigzag dito sa Bagac Maribeles Road. Oh, sarap mag-ride dito, no? Oo. Presko ng hangin. Brad, nasa Kamaya House na pala tayo eh. Sige, hinto ka muna dyan, picture lang kita. Oo, sige, gusto ko yan. Tabi ka muna. Teka, paunahin natin ito, baka mag-check-in yan. Kamaya Coast. Napuntahan na po namin to, na-vlog na yan. Check nyo na lang po sa mga videos natin dito sa YouTube. So ngayon, picture natin si Brad dito sa Kamaya Coast. Itong Kamaya Coast, kilalang kilala po yan dito sa Maribeles. Okay, 1, 2, 3 shot. 1, 2, 3 shot. Okay. Okay. Ikaw naman. Okay. Kapag po kayo ay dadaan dito sa Bagac Maribeles Road, dadaanan nyo din po yung Kamaya Coast. Maganda yung resort na yan, kaso talagang medyo may kamahalan lang. Pero kung kaya nyo naman, okay na okay dyan. Sulit na sulit yung bakasyon ninyo. Kapag po dadaan kayo dito sa Bagac Maribeles Road, mag-iingat lang po kayo kasi sigsag yung daan. May part na madulas, may part na mabuhangin. Pero bawing-bawi kayo sa tanawin na makikita nyo rito. Oo. Yung mga nakapalibot na natataasan ng mga rolling hills, yan ang makikita nyong tanawin sa gilid ng kalsada. Tingnan nyo naman yung malawak na view na makikita nyo rito habang binabaybay natin, no? Tapos natsyempo natin, Brad, na talagang berde yung mga damo sa mga bundok na nakikita natin dito. Oo, tsaka tirik yung araw kaya mas maliwanag natin nakikita. Oo, mas maganda yung dating. Wow. Ang lalaki ng mga bato dun sa taas ng bundok, Brad, ah. Nakita mo? Oo, delikado to kapag masama ang panahon. Tsaka ang dami ng lupa na bumagsak. Oo. Kumbaga parang nakaabang na yung mga bato eh, no? Oo. Lalaki pa naman. Kaya kapag masama ang panahon, nakakatakot din dumaan sa lugar na to. Pero kapag ganito naman yung panahon na matsyempohan natin dito, talagang mag-e-enjoy kayo sa ride nyo dito. Daming putik sa gilid ng kalsada, oh. Oo. Nung may bagyo yan. Ito siguro yung mga time na umuulan. Tingnan mo naman ang tanawin dito, Brad. Ang ganda. Grabe. Yung tipong habang nagmamotor ka, talagang mapapatangin ka na lang dito sa scenery na nakikita natin habang tayo ay nagmomotor. Wow. Ang ganda talaga ng mga bundok na mayroong mga pinong-pinong damo na nakabalot na, Brad. Oo. Kapal. Ito yung isa sa mga spot na gusto namin na nakikita dito sa Bagac Maribeles Road. Yung makikita mo sa kanang bahagi mo yung malawak na tanawin ng mga kabundukan. Noong mga panahon po na hindi pa tayo nagva-vlog at nagsisimula pa lang kami ni Brad na magmotor,
puntahan yung magagandang spot dito sa North Luzon, isa po itong Bagak Mariveles Road na talagang binabalik-balikan namin ni Brad at isa rin sa mga paboritong lugar namin. Hanggang ngayon sa kasalukuyan, dumadaan tayo sa ruta na to, hindi pa rin talaga namin maiwasan na mapapangha sa mga nakikita natin na tanawin dito sa kalsadahan na to, no Brad? Oo. Tingnan mo naman yung mga tanawin. Sino ba namang hindi babalik-balik dito, di ba? Oo. Sa ganda ng lugar. Yung tipong hindi mo na kailangan umakyat ng mga bundok, Brad, para makakita ng magagandang tanawin. Oo, dadaanan mo na lang. Oo. Motor-motor ka lang, tapos tingnan mo lang yung bawat gilid mo. Yung scenery na talaga namang papawi ng pagod mo kahit gaano kalayo yung magiging biyahe ninyo. Oo. Brad, tingnan mo yung bundok sa gilid ng kalsada, tabas. Oo nga. Parang sinadya nila yan. Bakit ano gagawin? Kumbaga, ano yan, sesementohin nila yan. Ah. O kaya lalagyan nila ng kulay green. Yung net, riprap yata tawag doon. Para sa ano, Pansapo. sa landslide. Oo. Oo. Kaya nakadesign na ganyan. Kaya pala. Pero dito, tubo na yung mga damo. Ay, tubig sayang. Bukol na tubig dito, no? Tumatapon na sa gilid ng kalsada. Ang linis ang motor din yan. Oo. Dati yan bawal magsayang ng tubig. Brad, di ko ka dyan sa kaliwa. Dyan yata yung pinuntahan natin dati na may magandang tanawin Kaliwa. Oo. Ligo tayo dyan. Lamar Beach Resort, turn left. May beach resort pala dito. Ito pinakadulo. Tingnan natin kung ano yung makikita natin tanawin dito. Kasi natatandaan mo noon dati, nagmotor tayo sa part ng lugar na to. Ay, hindi yata dito yun. May rider sa taas. Ay, ito nga yung Brad. May mga rider din pala sa taas, ano? Oo, may mga rider. Pinupuntahan din pala nila yung spot na to. Natatandaan mo na? Teka lang. Tanaw na dyan yung dagat, saka yung magagandang kabundukan. Doon yung natatandaan ko. Nandun tayo. Yan, ito nga yun. Oo. Makikita mo dito Brad sa gilid natin yung mga kabundukan. Tapos tanaw ang karagatan ng Bataan dito Brad, oh. Kaya nga, ito nga yun. Grabe, tagal na 4 years ago. Oo. Part na to ng Bagak Bataan. Kinawan niya ata. Wow. Sa kanan natin, makikita natin yung mga rolling hills. Dito rin sa kaliwa natin. Tapos, habang binabaybay natin itong kalsada na pababa, nakikita natin dito, lawak ng karagatan. Panalo yung tanawin dito. Parang may mga ginagawang kalsada dito, Brad, oh. Oo. Parang sisementohin nila, no? Meron palang resort dito, Lamar Beach Resort. Lamar Beach. Gawin pa tayo doon, tingnan natin kung hanggang saan tayo pwedeng sumagad. Tara. Naalala ko na yung lugar na to, Brad. Ito nga yan. Noong time na yun, parang hindi pa nga simentado to nung pumunta tayo eh. Hindi, nakasemento siya. Ano lang, may hangganan lang yung semento. Parang ganito, yan. Ayan, ito, rough road. Ayan, ganyan yung daanon dati. Oo nga Brad, may ginagawang kalsada ron, oh. Ang ganda niyan Brad pagka natapos kasi ang ganda ng scenery dito. Dito nakapagsimula na silang gumawa ng kalsada. Tatagos siguro yan pag ganun, paikot hanggang sa kabila. Okay dito guys, special kayo dito sa lugar na to pag napunta kayo ng Bataan. Bigla po tayong inabutan ng malakas na ulan.
Kanina, nung tayo ay pumunta ron sa view deck, ngayon, babalikan ulit namin ni Brad dahil luminto na yung ulan dito. Kanina, sobrang terik ng araw. Maaliwalas ang panahon, tapos biglang umulan naman. Ngayon, medyo may ambon-ambon pa dito. Ito yung view deck. Ako Yan. sana hindi Nagputek. putik. O matigas na yung lupa eh. Yan. Para pagpupunta kayo dito sa spot na pinuntahan namin, yan, magkaroon kayo ng idea. Puntahan nyo rin to kasi talagang gustong gusto namin yung nakikita namin dito na mga tanawin. Talagang di namin mapigilan na hindi puntahan to at ipakita sa inyo. Dahil ang gusto ko, kapag pinuntahan nyo din yung mga ruta na dinadaanan namin ngayon dito po sa Bagak Maribeles Road, pasyalan nyo din po ito dahil talagang napakagandang tanawin ang makikita nyo rito na nakapalibot. Hanggang ngayon, umaambon pa rin, pero dito sa part na yan, makikita natin na maliwanag na ang kalangitan. Yung spot na to na hinintuan namin ni Brad, makikita natin na talagang pinatag yung daan. Siguro ito ay dating bundok o burol. Yan, makikita naman natin dito sa gitna, mayroon pang naiwan. Siguro ito gagawin talaga nilang view deck, yung part na to. Dahil kung pagmamastan po natin yung mga scenery na makikita natin dito habang tayo ay nakatambay, yan po yung mga rolling hills dito na berdeng-berde sa mga damo. Kung mapapansin nyo po dun sa pinakadulo ay medyo maulap, pero yan po ay karagatan dito sa Bagak, Bataan. Dito sa spot na to, 360 degrees view din na tanawin ang makikita nyo rito. Kapag gumawi tayo dito sa part na yan, bulubundukin din yung makikita natin dito, at doon naman makikita natin yung kasalukuyan na ginagawa po na kalsadahan. Patuloy ang pagdevelop ng mga kalsada dito sa probinsya ng Bataan. Dito po yan sa part ng Bagak. Kaya talagang sa mga susunod na balik natin dito, siguradong mas mag-enjoy pa tayo sa mga spot dito na pwede nating motorin. Sa ngayon, wala pa tayong idea kung ano talaga yung gagawin nila dito. Posible na view deck. At sana sa muling pagbabalik namin dito ni Brad sa Bagak, Bataan, kapag nagawi ulit tayo dito sa Bagak Maribeles Road, papasyalan ulit natin to para makita natin. Baka sakali, tapos na. Ngayon, magmumotor ulit kami ni Brad. Malapit na tayo dun sa ating destination talaga na Paisawan. Then, tingnan natin kung makakahanap tayo ng spot dito na pwede nating kainan dahil ngayon ay mag-alas 2 na ng hapon. Hindi pa kami nagla-lunch ni Brad. After nun, diretso na tayo dun sa talagang target namin na spot, yung Paisawan. At sana lang, makita na namin ni Brad. Hanapin pa na. Hanapin ulit namin. Okay, let's go! First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. Wow. Mapakalupit talaga ng tanawin na makikita nyo rito. Dito mayroong runabout, no, na dadaanan ninyo. Ito yata private property na to ng Kamaya Coast. Saan tayo dito? Diyan, diretso tayong pag ganun. Yung mga bundok na makikita nyo dito, talaga namang mapapawaw ka sa ganda, no? Nakababa na po tayo mula doon sa may kalsada na mayroong magandang tanawin. Ngayon, maghahanap kami ni Brad dito sa kalsadahan na binabaybay natin.
ng pwede nating kainan. Lunti ang tanawin, Brad, oh. Ganda. Hindi ka talaga maiinip sa kalsada na to, no? Kasi ang ganda nung nakikita natin na view. Yung mga nakikita natin sa mga video na magagandang tanawin sa ibang bansa, dito sa Bagak Maribeles Road, makikita nyo rin yan. Halos kamukhang kamukha talaga. Ganon kalupit at ganon kaganda ang bansa natin. Ang dami na nating napuntahan na mga probinsya dito po sa ating bansa. Marami na din tayong nadaanan ng mga mountain pass. At masasabi ko din na isa ito sa mga dapat ninyong puntahan na mountain pass sa Pilipinas. Ito pong Bagak Maribeles Road. Panalong panalo yung mga scenery na makikita ninyo habang binabaybay nyo po yung ruta na to. Yan, Brad, nakikita mo yung mga sementado na gilid ng kabundukan. Oo, yan pala yung ginagawa nila. Yun, yung mga dinaanan natin kanina na tabas, ganyan ang gagawin nila. Baga parang, landslide. oh, parang lalagyan ng dike. Yung nakikita natin sa mga ilog sa dagat. Oo. Eto, Brad, may kainan pa. Oo, ito yung nakita ko sa Facebook, Brad, na marami ding tumatambay ng mga rider. Tara, dito tayo. Ayun tayo. Yung hinintuan natin dito na kainan, yan makikita ninyo, oh, merong Coaching Kuba yata tawag dito. Ginawa nilang spider. So pwede kayo magpa-picture dito. Tapos tinan nyo naman yung tanawin sa background ng picture ninyo. Kabundukan dito sa Bagak, Bataan. Wow. Tapos meron pang view deck dito. Magbabayad lang kayo ng 10 pesos per head. Yan, punta tayo dito sa pinaka view deck. Wow. Meron silang ginawa dito na tulay para mas makalapit tayo din sa mga kabundukan, no? Wow. Panalo yung tanawin dito. Kabundukan, tapos yung karagatan dito sa Bagak. Sabi nung may-ari, ito daw po ay parte ng Paysawan. At iyan yung pupuntahan natin na karagatan mamaya. Okay na okay magpa-picture dito sa view deck na ginawa nila dito sa Bagak Viewpoint dito sa Little Baguio. Siguro may mga time paghapon o umaga, malamig ang simoy ng hangin dito. Kaya tinawag nila itong Little Baguio. Andito tayo sa Bataan, pero yung vibes ng lugar para tayong nasa Tagaytay. Look at the scenery. So kung babaybayin nyo po ang Bagak Maribeles Road, yan, dito na kayo kumain sa may Bagak Viewpoint, Little Baguio. Ito po yung nabili nating pagkain dito. Beef steak. Parehas kami ni Brad. Tapos kape. Good coffee. Okay din yung pagkain nila dito, no? Ang dami niyong makikita rito ng mga aso. Natawag dito? Husky, no? Kasi itong isa, Chow Chow. Hello! Hello! Laki. Tapos ang aamo nila, no? Hindi sila nakakatakot hawakan. Aamo. Hello! Diba? Bait. Bait na itong husky, oh. Alright, nakakain na tayo. Okay din yung mga pagkain nila doon. At maire-recommend ako din sa inyo yan kapag papasyalan nyo yung kalsadahan na to, Bagak Maribeles Road. Ngayon, pupuntahan na namin ni Brad yung Paysawan Beach. Sana
ay mapuntahan na natin this time. Sana wala nang ligaw-ligaw. Sana wala nang ligaw-ligaw. Nagtanong kami sa mga lokal, ang sabi nila sa may kurbada daw, merong kanto, kakaliwaan tayo. Kanto. Yan, Brad. Ito, parang daming Ito, tao. kurbada. Oh, yan, tinaman Ay, natin. ere. Ingat, Brad, ah. Blind spot yan, kurbada. Ayan. Ito na. Ito na ba yun? Yun o, Tupaysawan. Ayun, nakasulat. Tupaysawan. Okay, ito yung daan. Sana madali na natin to. Kaya nga. Alright. Sana ito na yun. Pero nung time na napunta tayo dito, Brad, hindi pa to sementado no? Oo, parang hindi pa sementado nga dati. 3 taon na rin yung nakalipas. Ayun yung karagatan, tanaw na dito sa ano na to, dinadaan na natin. Parang malapit na tayo. Sana nga. Ay, magandang hapon po. Pwede magtanong. Saan po dito yung Paysawan Beach? Dire-diretso lang po. Diretso. Sige, salamat po. Diretso daw. Mukhang madadalin na natin, Brad, ah. Kaya nga. Konti na lang. Konting tanong na lang. Multipurpose building. Ayun, naligo sila, oh. Oh. Baka dito yung daan. Sa lakarin pababa. Yan na, Brad. Dire-diretso na siguro yan. Ayun, oh. Diretsoin natin. Dagat na yun, eh. Pwede naman pala motor, eh. Ayan, baba tayo dito. Okay, eto na yun. Eto na yata yung daan. Ayan, oh. May mga ano na rin, oh. Sasakyan. Ang 4 wheels. Magtanong kaya tayo? Doon daw. Pasok kayo, may nagbabantay pala. Tara. Ito yung daan papunta ron. Yun. Meron tayong gate na papasukan dito. Ayan. Ito yung daan. Malumot, Brad, dito tayo sa kabila. Kapag po narating nyo na yung pinaka parking, meron po tayong babayaran bago tayo pumasok dito. 40 pesos per head. Tapos, kung meron kayong dalang motor, 40 pesos din yung babayaran ninyo per motor. At ito naman, yung dadaanan natin, papunta ron sa dagat. Nakapunta kami ni Brad dito 3 years ago, pero hindi ito yung way na dinaanan namin. Sabi nung nagbabantay rito, nasa taas daw kami dumaan. At ito yung tamang daan kung gusto ninyong puntahan din. Itong dagat na ipapakita namin sa inyo. Konting lakad na lang, mararating na natin. Naririnig mo na ba? Oo, kita ko na nga eh. Kita mo na, yun oh. Woo! Narating din natin ang Paysawan Beach dito sa bayan ng Bagak, Bataan. Wow! Nakarating kami ni Brad dito ng alas 4 ng hapon. Kaya yung buhangin hindi ganoon kaputi. Pero kung pupunta kayo rito na tarikang araw, yan, mas ma-appreciate nyo yung ganda ng buhangin dito sa Paysawan Beach. Kahawig siya, Brad. Ano? Kasapsapan. Kasapsapan Beach ng Kasiguran? Kasiguran. Oo. Well, may pagkakahawig siya, yung lawak ng buhangin na makikita nyo rito. Lapit tayo dun sa dagat, Brad. Ano yung buhangin niya? Kahawig lang sa kasapsapan. Makikita ninyo yung alon ng karagatan dito sa Paysawan, hindi ganoon kalakas.
Marami din tayong nakasabayan dito ng mga bisita na kasalukuyang naliligo dito sa Paysawan Beach. Tingnan ninyo kung gaano kalawak yung buhangin dito sa Paysawan, no? Nakapalibot din yung mga kabundukan na makikita nyo rito sa dagat. May nakikita ako na maraming puno ng niyog, no? Kung papasyal din po kayo dito sa Paysawan Beach, may nakikita rin ako dito ng mga beach resort. Ayan. Kung naghahanap po kayo ng puting buhangin dito po sa probinsya ng Bataan, ito yung maire-recommend ko sa inyo, Paysawan Beach. Brad, palubog na haring araw. Oo nga eh. Maganda rin pala ng sunset dito. Ang dami rin nating napuntahan dito sa probinsya ng Bataan ngayon, no? Oo. Pagod ka ba? Hindi. Hindi ako napagod. Wow, galing naman talaga. Oh. Napawi lahat sa ganda Oo. ng dinaanan natin. Yung ruta pa lang na dinaanan natin, sulit na yung mga tanawin na ating nakikita. Eh. I-plus mo pa, itong karagatan ng Paysawan. Panalo. Ano, maliligo ba tayo? Hindi na. Wala na tayong damit. Wala tayong damit. Tara, paano? Tara, uwi na tayo. Hindi na tayo? May pasok pa ako Pasok ka pa bukas. Papagalitan ako eh. Sarap magmotor, Brad, no? Oo. Ganda ng Pilipinas. Grabe.